Ito po ma'am yung sa subdivision niyo sa Granville Homes, ma'am. So first time lang ba itong nasira yung tangke? Maraming beses na rin pong nasira. Pero Okay. ito po yung pinakamalala po na hindi niya na po pinaayos yung tangke Tangke. namin ng tubig. So Since bali ma'am yung September agreement 16. ninyo dyan ma'am sa subdivision ninyo is walang direktang linya galing po sa mga MWS? Wala? Wala po. So bali lahat na daan muna sa tangke nga inoperate po mismo ng Confed Properties? Opo. Sila din yung developer po ng subdivision? Yes po. So from there, saka na din i-distribute sa inyo? Yes po. So kayo bayad sa kanila? Opo. Okay. Ito ba ma'am, na-check niyo po ba kung may license ba to sell itong developer regarding po sa tubig? Kasi iba po yung permit nila nga license to sell ng mga lupa. Iba din po yung license to sell nila nga mag-operate po ng water. At the same time, kung may permit po ba to sila sa may National Water Resources Board kasi yung paggamit po ng tubig ay regulated din at dapat nag-comply sila po sa water code natin. Ano po, di bali kahapon po galing po kami sa NWRB. Mhm. Wala raw po siyang permit po. A certificate of public Convenience. convenience. Okay. Opo. Pumunta rin po kami sa City of Imus. Okay. Wala rin po silang permit to operate na yung pong business permit po. Dapat meron din sila actually ng certificate no para po or license to sell po and registration galing po sa DSUD no bilang isang subdivision developer nga sila din yung mag-operate ng tubig. So basically ma'am wala silang ganito. So nakapunta na po ba kayo ma'am sa barangay for kung ano po yung mga Opo. agreement? Nung pong nawalan po kami ng tubig nung since September 16 po, ang una pong tumulong po sa amin is si barangay po. Siya po ang Okay. nag-supply na dapat siya. Okay. Tapos naggawa po ako ng letter sa kanya na kung pwede po sana na siya po ang magpaliwanag sa amin kung bakit ayaw niyang pagawa yung tubig. So nung sa barangay ma'am nagkaharap-harap kayo ng may-ari ng developer Hindi po. Hindi or po. representative nila? Wala po. Wala din. So, ito ma'am yung mga concern ninyo ma'am na raise nyo na din to sa mismo, sa mga developer. Opo. Kasi po, lagi po siyang nangangako na sasabihin, gagawin. Okay. At pinatitingnan, pinag-check niya, kumuha siya ng second opinion sa ibang mga Maraming beses po may pumupunta doon, pero puro ganun lang po, wala pong nangyayari. Na umabot na po ngayon na magti 3 months na po. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Leonard Sihuko. Ano po ba to sir yung background sir ng developer na Confed Properties and yung kanilang pag-distribute po ng water supply? Bakit hanggang ngayon sir, hindi pa nila sir naayos sir yung nasira nilang tangke? Nag-communicate naman ho ang LGU kay Confed Properties for the longest time. Kasi wala talaga hong tubig eh. So in the meantime, ang ginawa ho ng LG, nagpapadala ho ng mga tangke ng tubig para at makapag-supply ho. Kasi naiintindihan naman ho namin na yung mga homeowners ho doon ay napakahirap ho na mawalan ng tubig. Yes. Ang problema ho, repeatedly ho, nakikipag-communicate ho ako personally doon sa representative ng developer. Kaya lang wala talaga hong positive response. So the last communication ho namin ay through the local government, nakipag-communicate na ho yung HOA kay Maynilad at kay Good Hands po. However, wala pa rin hong positive response si developer. So kami naman ho, dito ho sa LGU, nung tiningnan ho namin, wala rin ho kasing business permit. Okay. So hanggang dun lang ho yung extent ng ho namin ng pag-check ho namin So, meaning sir, since nga wala silang business permit sir, may violation sila sir mismo sa LGU sir. So, masasanction sila. Yes po. Okay. We are And in the process po already. can the LGU, sir, through its police power ba, sir, na patanggalin na sila, sir, nga bilang water supplier and palitan na, sir? Like, ma-intervene ng LGU, nga either ibigay kay Maynilad or kay Good Hands para po mabigyan po tubig yung mga residente? Opo. Yun na po yung ginagawa ng LGU for the longest time. We have been communicating with Maynilad at Good Hands ho. Kaya lang ho, deadlock pa ho kasi ngayon. Kasi Okay. ayaw pang pumayag yung developer. Pero si Maynilad ho at Good Hands, wala hong problema sa kanila ho. They're more than willing ho to take care of the water issue nung Granville ho. Hindi naman ho kami tumitigil na magbigay ho ng kahit temporary water supply ho. Pero definitely, we will push for the resolution of this po. Immediate resolution ho, Attorney. Magandang hapon po, Engineer Robinson Hilario. Itong Confed Properties Inc. ba bilang developer ng real estate and at the same time water supplier,
may permit po ba to sila, sir, galing sa inyo, sir? Ang sa amin po, sir, based on our records, sa Yes. certificate of registration, itong Granville Homes, tama po? Opo. Yes po, oo. Ang owner-developer po niyan is si Grand Metro Asia Incorporated. Tama po ba? Opo. Based sa ano ng mga HOA. So, based naman po rito sa records, meron po siyang certificate of registration and license to sell po. Wala, sir, walang nakapangalan, sir, na Confed Properties Inc. sa inyo, sir, nga registered. Like ito. Wala po. Ang nakalagay po rito po is Grand Metro Asia po yung project owner and developer po. Dahil pa sa DSOD, sir, kahit, sir, mag-supply ng water within the subdivision, sir, under po sa jurisdiction ninyo, sir, no? So far po, in relation sa water talaga, pag may mga ganyan po, si NWRB. Okay. Ang sa amin naman po, pag may ganyang mga problema po, so far, pwede nating i-show po si developer bakit nawalan ng tubig itong particular subdivision. Bigyan nyo lang po kami ng copy ng complaint, sir, at ng complete details para we Okay. act on that, para po mabigyan namin ng notice, comment natin tong si developer bakit hindi niya na actionan yung ganyang pangyayari po. So baka pwede niyo, sir, mapatawag din yung developer mismo na Opo. si Grand, ano? Bigyan niyo lang kami, sir, ng Yes. copy ng complaint nila. Bigyan kami rito para magawa na natin ng show cause order then or order to comment tong si developer para Sige. magawa na rin niya ng action niyan. Engineer Luis, magandang hapon po. Ano po ba, sir, yung status nitong Confed Properties Inc., sir? Meron po ba silang na-secure, sir, na permit from the NWRB? Ganito po, attorney, no? Base po sa records natin dito, ang Confed po ay na-issue ng CPC noong 2017. Valid po ito hanggang 2022 or 5 years validity. And then after that, they failed to renew. So lumalabas po, wala po siyang valid or existing valid CPC. So, bali illegal po siya kung tutusin. So since, sir, nga illegal na, sir, kasi right now they're still operating without a valid license, sir. So definitely, sir, meron din, sir, penalty or sanction from NWRB. Meron po yan. Pero as a matter of procedure, attorney, we issue a show cause order. Okay. Last November, November 11, and then sumagot naman po sila. At paliwanag sila, kinuwento nga nila yung mga pangyayari diyan po sa subdivision ng Granville kung bakit natigil yung kanilang pag-supply. And then nangako rin sila na willing sila na mag-reapply for a CPC. So inisyon po natin sila na order to file para po mag-apply sila ng CPC. Pero dapat, sir, may mga penalty na sila kasi the fact, sir, nga they operated, sir, without a valid license, Tama sir. po. Dyan pa lang, sir, Tama mali na po yan. sila. Tama po, sir. So kahit, sir, nga Tama may po. interest pa sila, sir, nga mag-renew ng license nila, still the fact exists, sir, nga they operated without license. And also, sir, kung sa show cause order, sir, nag-reply sila nga may mga problems sa subdivision, still, sir, I guess, sir, 3 months, sir, masyado na matagal, sir, bago nila ayusin. Kasi water is very essential naman talaga sa buhay natin. We can live without food, but we cannot live without water. And mahirap Okay, talaga, especially sa hygiene and sa all other things, yung tubig. Kaya, sir, does the NWRB, sir, have a recommendatory power, sir, sa, let's say, nga sabihin nga, in that subdivision, sir, it's better, sir, nga ilipat na lang, sir, yung supplier na instead dito sa Confed, since hindi naman sila talaga nagbibigay, sir, ng tamang serbisyo sa mga residente, ilipat sa kay Maynilad. Actually, sir, ang siguro po may comment namin dyan, as long as willing po yung resident and then yung Confed at saka yung, let's say, Maynilad, magkakaroon lang po sila ng agreement. So wala pong problema naman daw kung amenable sa lahat ng parties. Ang actually kasi, sir, nangyari dito is ayaw na, sir, ng mga residents sa Confed kasi nga hindi na fulfill ng Confed yung obligation nila to provide water services. So, gusto nga nila iba lang sana kumuha. So, nag-intervene na din yung LGU. It's just that right now, nasa deadlock pa yung negotiation. Kasi parang ayaw pa ibenta ng Confed kasi syempre kumikita sila. However, sir, hindi naman pwede, sir, nga until when nila, sir, nga i-deadlock, di ba, yung negotiation nagsasuffer yung mga residents. So, kaya we are asking if the NWRB can provide a recommendation nga, yes, pwede na, it's better siguro nga iba na lang yung maghawak na concessionaire nga makaprovide ng adequate water services. Actually, sir, ganito po, no? Since wala po sila CPC, so kung lumalabas po na wala pa kami regulatory power sa kanya kasi wala silang CPC to start with. Okay. Hindi namin sila may-regulate kasi wala nga CPC. Okay. We cannot puwersahin sila para sumunod sa mga standard dito sa regulation Okay. ng CPC holder.
So lumalabas, illegal sila. So parang kumbaga, ang tami siguro magagawa namin dyan, issue ng mga appropriate orders like show cause, the penalty, mga ganun po. So, with that, I guess, sir, nasa power ni din, sir, nga hindi sila bigyan, sir, ng renewal. Sir, para po, Tama po yan. maka first step sa solution. So, ganun na lang po, sir, siguro ma-request namin. Huwag na lang siguro sila ipa-renew yung license kasi hindi naman nila inayos eh. Ang chairwoman, Lenny Andalo, magandang hapon po sa inyo. Papasalamat lang po kami, ma'am, kasi itong mga residente ng ang Granville Homes, tinutulungan yung ma'am na habang sira po yung kanilang water supply, ang kayo po muna in coordination with sa LGU nga nagbibigay po ng tubig sa ating mga residente ng Granville Homes. Opo, sir. Maraming salamat din po sa inyo sa tulong din niyo po at lalo-lalo na po sa LGU ng City Government of Imus. At nagpapasalamat din po ako siyempre sa aming mayor at kay Atty. Sayuko. Talagang buong-buo ang suporta niya. Paano yung supply, ma'am, tubig, ma'am, through parang water tank, ma'am, na vehicle? Tapos binabahay-bahay nyo lang? Opo, kasi po ang aming pong barangay meron pong pumper at saka tanker Okay. po. Mm. Kaya po bali 2 po ang truck po namin dito sa aming barangay. Kompleto naman po kami sa gamit dito. So maraming salamat, Opo. Chairwoman, no, for being very proactive po sa mga concern po ng ating mga residente. Ano po ba yung sira doon ng Confed? Bakit hindi sila makabigay ng water? Ano po yung sira doon? Yung tangki ba mismo? Kung yung mga piping lines? Kasi nung nakausap ko po yung secretary po ni Sir Bansan, ang sabi niya po ay parang yung pinaka-pump daw po, parang may nasunog daw po. Lagi pong ganyan po yung nila, ganyan po yung lagi nila sinasabi sa akin. Ang sabi ko, bakit hindi natin palitan ng mas kumbaga mas mas high para hindi po paulit-ulit kasi paulit-ulit po na nawawalan po talaga ng tubig diyan. Nasunog po kasi yung panel board daw. Tapos lagi niya po kasing sinasabi sa akin pag tinatawagan niya ako, bakit daw nagsusupply kami ng tubig, hindi mo na tinatawag sa kanila. Attorney, paano po ako hindi magsusupply ng tubig kung ang mga tao ay nagkakasakit na? Tama yan, ma'am. Naaawa na po ako sa tao. Actually, ma'am, tinatry natin tawagan din sana yung Confed, no, para makausap, no, sina Mr. Bansan Chowa, pero hindi yata sila sumasagot. But nevertheless, ma'am, ganito po, ma'am, tutulungan po kayo ng team ng Wanted sa radyo. Apo. So, una, ma'am, mag-file po tayo ng formal complaint dun sa DSUD. DSUD po. Kasi papatawag nila yung developer ninyo para yung developer ninyo na mag-usap dun sa Confed. Okay. Tapos, we'll just seek na lang update dun sa kay Attorney si Huko kung ano na yung nangyari dun sa negotiation. And since wala nga silang permit from NWRB, baka pwede na din magamit yan na basis din ng LGU government nga they cannot renew for a business permit to sell. And yeah, baka makasimula na po yung expropriation proceeding kasi masyado na po matagal yung 3 months na wala po kayong Oo. tubig. But hopefully, ma'am, by this December or early next year, ma'am, Yun nga po, sana. ma-resolve na to. Sana bago magpas. Bago magpas- Oo, kasi madami po yung handa, Hirap Okay na, po. puro May- senior nga po kami. Yes po, ma'am. Ma'am, may reporter po na sasama sa inyo. Reporter po ito ni Senator Raffy Tulfo, no, Nga na po. mag-a-assist po sa inyo. Ngayon po kasi, tinawagan po ng ating researcher, willing naman daw pong makipag-usap. Willing po sila makipag-cooperate. Out of the country lang po si Mr. Bansan Chowa, pero willing po sila makipag-cooperate. And then, salamat po, mga ma'am and sir.